Ito si Harry at welcome sa Haplos sa Dilim. Alam nyo guys, Boracay is for parties, 'di ba? White sand, clear water, non-stop na tugtugan. Pero may mga kanto sa Station 2 na kapag lumubog na ang araw, parang humihinto ang oras. Actually, itong kwentong isashare ko sa inyo, galing kay Marco. Hindi niya tunay na pangalan. Sabi niya sa akin, akala ko dati, hype lang yung mga ghost stories sa Bora. Pero after what happened last summer, kahit libreng flight at hotel pa, hindi na siya babalik sa Station 2. Kasi minsan, ang check-out time, hindi pala para sa'yo. Itong si Marco, BPO team lead siya. Pagod, burnt out, kumbaga, kailangan niya ng dagat. Late na siya nakarating sa hotel dahil na-delay yung flight. 11:30 PM na siya nag-check-in. Sabi niya, weird na raw yung vibe sa lobby pa lang. Sobrang lamig ng aircon, pero yung lamig na malagkit. Binigyan siya ng keycard. At pagpasok niya sa elevator, mag-isa lang siya. Pero habang umaakyat, bigla raw siyang nakaramdam ng amoy. Hindi amoy dagat, kundi amoy sampagita. Hindi yung fresh, pero yung bulok na naiwan sa sementeryo. Sabi ni Marco sa sarili niya, baka perfume lang nung huling sumakay. Pinilit niyang i-ignore. Nung bumukas yung pinto sa 4th floor, doon na nagsimula ang discomfort. Yung hallway, sobrang haba. Tapos yung carpet, parang hinihigop yung tunog ng yapak niya. Wala siyang marinig na ingay galing sa ibang kwarto, which is weird for Station 2. Usually, rinig mo yung tawanan o yung music sa labas. Pero dito, dead silent. Pumasok siya sa room 404. Typical hotel room. 2 beds, TV, mini fridge. Pero sabi niya, nung nilapag niya yung bag niya, napansin niya yung isang kama. Parang may lubog. Parang may nakaupo doon kanina lang. Dahil pagod, nag-shower agad siya. Habang nasa ilalim siya ng tubig, bigla siyang nakarinig ng mahinang kalantog galing sa main room. Parang may naglalaro ng kutsara sa baso. Tumigil si Marco. Pinatay niya yung shower. Wala na yung tunog. Sabi niya, imagination ko lang to. Pero nung lumabas siya ng banyo ng nakatawel lang, nanigas siya sa pwesto niya. Yung TV, naka-on. Walang signal. Puro yung static lang at yung ingay na galing dito. Yung parang bang walang signal ang TV. Pero hindi yun ang nakakatakot. Sabi niya, yung remote nakapatong sa gitna ng kama. Yung kama na may lubog kanina. Sabi ni Marco, actually nanginginig na yung tuhod ko nun. Pero pinilit niyang magpakatapang. Pinatay niya yung TV. Nagtalokpong ng kumot at sinubukang matulog.
Madaling araw na nung nagising siya. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa bigat. Parang may nakadagan sa dibdib niya. At yung amoy ng bulok na sampagita, sobrang tapang. Parang nasa loob na ng ilong niya. Dahan-dahan niyang itinilat yung mata niya. And ito yung part na hindi ko makakalimutan. Wala siyang nakitang tao. Pero yung kumot sa kabilang kama, dahan-dahang nahihila pababa. Parang may humihila mula sa ilalim ng kama. Yung tunog ng kuko na kumakamot sa sahig. Tapos narinig niya yung boses. Sobrang lapit sa tenga niya. Parang may pumupulong na basa ang bibig. Sabi ng boses, "Kasya pa ako dyan?" Hindi na nag-impake si Marco. Tumakbo siya palabas ng kwarto na naka-boxers lang. Diretso sa lobby. Nung tinanong niya yung guard kung may history ba yung room 404, tumingin lang daw yung guard sa kanya. Yung tingin na parang naaawa na natatakot. Sabi nung guard, "Sir, wala po talagang nagtatagal dyan. Simula nung may nahanap kaming guest dyan noong 2010 na nakatago sa ilalim ng kutsyon. Kaya kayo, kung magbobora kayo this weekend, double check nyo yung booking nyo. Kung nasa station 2 at ang room nyo ay room 404, huwag mong sisilipin yung ilalim ng kama mo. Baka kasi hinihintay ka lang niyang makatulog para magtanong kung kasya pa ba siya." Ang susunod nating kwento ay tungkol sa isang extra bed sa Baguio. Alam nyo, iba ang lamig sa Baguio, di ba? Yung lamig na hanggang buto. Pero may isang klase ng lamig na hindi nadadaan sa jacket o makapal na kumot. Yung lamig na nararamdaman mo kapag alam mong hindi ka na pala nag-iisa sa loob ng kwarto. Ito ay kwento ni Jessa, isang nurse na nagbagyo para lang sana mag-relax kasama ang 3 niyang mga kaibigan. Nag-book sila sa isang lumang hotel. Hindi ko napapangalanan, pero malapit ito sa sikat na Diplomat Hotel. Sabi ni Jessa, "Akala ko pagod lang ako." Pero nung nabilang niya kung ilan silang natutulog, doon na siya napadasal ng wala sa oras. So, 4 sila. Dahil tipid mode, nag-request sila ng extra bed sa hotel. Yung degulong na kama na nilalagay lang sa tabi. Ang pwesto nila, 2 sa main bed, 1 sa sofa, at si Jessa naman ang napunta sa extra bed sa may tapat ng malaking salamin ng dresser. Actually nung una, masaya pa. Inuman, tawanan, typical na barkada trip. Pero nung bandang 2:00 na ng madaling araw, biglang bumagsak yung temperature. Ang sabi ni Jessa, kahit naka-comforter siya, parang may humihihip ng malamig na hangin sa batok niya. Dahil mababaw ang tulog niya bilang nurse, nagising siya. May narinig siyang mahinang kaluskos. Parang may kinakalos na kuko sa kahoy. Napatingin si Jessa sa salamin sa tapat niya. Doon siya nanigas. Sa refleksyon ng salamin, nakita niya yung mga kaibigan niya. Yung 2 sa bed. Yung 1 sa sofa. Pero sa gilid ng sofa, may nakita siyang isang figura.
Isang babaeng nakasuot ng lumang puting damit. Parang gown, pero madumi. Parang nanggaling sa hukay. Nakatayo lang yung babae, nakayuko, habang sinusukla yung buhok niya gamit ang mga daliri niya. Sabi ni Jessa, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Kumbaga, na-paralyze siya ng takot. Tapos biglang tumigil yung babae sa pagsuklay. Dahan-dahan itong lumingon. Hindi sa totoong sofa, kundi sa salamin, direkta sa mata ni Jessa. At yung babae, wala siyang muka. Flat na balat lang na parang tinahi. Narinig ni Jessa na bumukas yung gripo sa banyo. Pero walang tao doon. Yung mga kaibigan niya, mahimbing ang tulog. Parang mga nakatulala sa panaginip. Sinubukan niyang abutin yung cellphone niya sa tabi ng extra bed. Pero nung lumingon siya sa floor, nakita niya na yung extra bed na kinahihigaan ay wala na sa pwesto. Nasa gitna na siya ng hallway ng hotel. Hindi niya namalayan na habang natutulog siya, dahan-dahang itinulak yung kama niya palabas ng pinto. At ang nakakatakot, yung babaeng walang muka, nasa dulo ng hallway, hawak yung kabilang dulo ng kama niya. Nung mag-umaga, natagpuan si Jessa ng mga kaibigan niya sa hallway. Nakahiga sa extra bed, nanginginig at tinitignan lang ang kisame. Sabi ng hotel staff, wala raw silang record na may nag-request ng extra bed nung gabing yun. Wala raw silang ganoong klase ng degulong na kama sa inventory nila. Kaya kung aakyat kayo ng Baguio at medyo siksikan kayo sa kwarto, bilangin niyo ulit yung mga ulo bago kayo pumikit. At huwag na huwag kayong magre-request ng extra bed kung hindi niyo sigurado kung sino ang magdadala nun sa kwarto niyo. Kasi baka hindi lang tulog ang makuha mo. Baka pati ang pwesto mo hiramin nila. Ang susunod nating kwento ay ang tungkol sa katok sa 12th floor sa Ermita, Manila. Ang lungsod na hindi natutulog. Pero alam nyo, sa likod ng mga nagkikislapang neon lights ng Ermita, may mga gusaling parang nakalimutan na ng panahon. Yung mga hotel na mura nga, pero parang may kasama kang history sa loob ng kwarto. Itong account na ito ay galing kay Renz, isang Grab driver na nag-decide mag-staycation mag-isa dahil malapit na ang flight niya pa abroad nung time na yon. Sabi niya sa akin, hindi ako naniniwala sa multo. Pero nung gabing yun, parang gusto ko na lang maglaho. Kasi minsan ang panganib, hindi lang nanggagaling sa labas ng pinto. Minsan, nasa loob na siya. Naghihintay lang na mapansin mo. Check-in time around 3 p.m. Pagpasok ni Renz sa lobby, parang bumigat agad ang balikat niya. Yung elevator, luma na. Yung may bakal pa na gate. Pagdating niya sa 12th floor, napansin niya na sobrang dilim ng hallway. Isang bombilya lang ang gumagana.
at pumipitik-pitik pa. Nung nahanap na niya ang kwarto niya, pumasok siya at nilock yung pinto. Standard double lock. Safe na dapat. Actually, nung hapon, chill lang siya. Nanood ng TV, kumakain ng takeout. Pero nung sumapit ang alas 10 ng gabi, biglang nawalan ng signal yung TV. Static. Tapos may narinig siyang katok. Mahina lang mula sa pinto. Sumigaw si Renz. Sino yan? Pero walang sumasagot. Sinilip niya sa peephole. Wala siyang nakita, kundi yung madilim na hallway. Sabi niya, baka mga batang naglalaro lang sa labas. Pero pagbalik niya sa kama, narinig niya ulit. Pero hindi na pinto. Doon na sa loob ng closet. Sabi ni Renz, tumayo ang lahat ng balahibo niya. Dahan-dahan niyang nilapitan yung closet. Inisip niya, baka may pusa o daga lang. Pero nung binuksan niya, wala. Empty hangers lang na dahan-dahang umuugoy. Doon na siya nakaramdam ng kaba. Kumbaga, yung instinct mo na nagsasabing umalis ka na. Pero bago pa siya makagalaw, biglang bumukas yung gripo sa banyo. Todo bukas. Yung parang sasabog na yung tubo sa pressure. Tumakbo siya sa banyo para patayin yun. Pero pagpasok niya, ang tubig na lumalabas sa gripo, itim, at amoy kalawang na hinaluan ng malansang dugo. Napaatras si Renz. Napatingin siya sa salamin ng banyo. Doon niya nakita sa likod niya, sa loob ng shower curtain na dahan-dahang humahawig, may isang anino. Isang lalaking nakatayo. Maitim ang buong katawan at ang mga mata parang dalawang uling na nagbabaga. Sabi ni Renz, hindi siya makagalaw. Parang nanigas ang mga binti niya. At yung anino, dahan-dahang itinaas ang kamay. May hawak itong keycard. Ang keycard ng kwarto niya. Narinig niya ang boses ng anino. Parang galing sa ilalim ng lupa. Sabi daw nito, salamat sa pagpapatuloy. Kanina ko pa gustong pumasok. Hindi na nag-check out si Renz ng maayos. Iniwan niya ang gamit niya. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Ayaw na niyang mag-elevator. Nung nasa lobby na siya, hingal na hingal, tinanong niya yung receptionist, sino ang dating occupant ng kwarto niya. Sabi ng receptionist, Sir, wala po kaming pinapapasok dyan sa 12th floor. Matagal na pong sarado yan dahil sa sunog nung dekada 90. Napatingin si Renz sa kamay niya. Hawak pa rin niya yung susi. Pero nung tinignan niya yung keycard, hindi ito plastic. Isang pirasong sunog na kahoy na may nakaukit na 1208. Kayo, kapag may kumatok sa pinto nyo, sisilip ba kayo sa peephole? O baka naman, nasa loob na siya bago pa man kayo magising? Huwag kayong titingin sa likod nyo.
Baka kanina pa siya nakikinig sa kwento natin. Ang susunod nating kwento ay tungkol sa room service sa Cebu Business District. Sinasabi nila, kapag bago ang hotel, wala pang multo. Kasi wala pang history. Pero mali kayo. Minsan, hindi gusali ang may dala ng kilabot, kundi ang lupang kinatatayuan nito. Itong kwentong to ay galing kay Dayan, isang marketing executive na nag-Cebu para sa isang malaking product launch. Stay siya sa isang sikat na hotel sa Cebu Business Park. Sabi niya, akala ko safe ako kasi ang mahal ng binayad ko. Pero nung gabing yun, na-realize niya na ang totoong service ng hotel na yun hindi kasama sa binayaran niya. Si Dayan, pagod na pagod. 1 a.m. na siya nakabalik sa hotel after ng dinner with clients. Gutom pa siya. So tumawag siya sa front desk para mag-order ng room service. Sabi nung staff, "Ma'am, close na po ang kitchen namin for hot meals, pero may sandwiches po kami." Sabi ni Dayan, "Sige, sandwich na lang at isang kape." Habang naghihintay, nag-laptop muna siya sa may desk. Nakaharang sa bintana, nakita ang city lights ng Cebu. Biglang may kumatok. 3 mabibigat na katok. Sabi ni Dayan, "Ang bilis naman." Tumayo siya. Binuksan ang pinto. Pero walang tao. Isang tray lang ang nasa sahig. May sandwich, kape, at isang maliit na bell. Yung metal bell na pinipindot sa counter. Nagtaka siya pero kinuha niya yung tray. Baka nagkamali yung waiter, isip niya. Pagpasok niya, nilapag niya yung tray sa bedside table. Pero nung tinignan niya yung sandwich, parang may mali. Yung tinapay, basang-basa. Hindi ng tubig, kundi ng parang putik. At yung kape, maalingasaw ang amoy. Amoy kanal na hinaluan ng sunog na buhok. Biglang tumunog yung bell sa tray. Kahit hindi hinahawakan ni Dayan, tumunog siya. Parang may nagmamadali na makuha ang atensyon niya. Napaatras si Dayan hanggang sa sumandal siya sa bintana. Doon niya napansin sa reflection ng glass sa ilalim ng kama niya. May lumalabas na mahahabang daliri. Mapuputla, kulubot, at may mga itim na kuko. Dahan-dahang gumagapang palabas ang isang nilalang na payat. Parang butot balat lang na binalutan ng basang tela. Sabi ni Dayan, "Gusto ko tumakbo, pero yung boses ko parang nawala." Kumbaga, natrap siya sa sarili niyang kwarto. Yung nilalang, dahan-dahang tumayo. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa tray. Tapos,
Kinuha ng nilalang yung kape at ibinuho sa sariling ulo habang humihingal ng malalim. Narinig ni Dayan yung phone ng hotel na nagre-ring. Sinagot niya ito ng nanginginig ang kamay. Yung receptionist ang tumawag. "Ma'am Dayan, sorry po. Nakalimutan naming sabihin, yung waiter po namin na dapat magdadala ng order nyo, na-stuck sa elevator. Wala pa pong nakakarating na pagkain dyan. Sino po yung nag-receive?" Dahan-dahang ibinaba ni Dayan yung phone. Pagtingin niya sa harap niya, wala na yung tray. Wala na rin yung nilalang. Pero yung carpet, basang-basa ng itim na likido na amoy kanal at sunog na buhok. Sabi ni Dayan, hindi na siya tulog. Nag-antay siya ng sikat ng araw sa lobby. Nung nag-check out siya, tinanong niya yung manager kung anong meron sa pwesto ng hotel. Sabi ng manager, bago itinayo yung hotel, may luma raw na tenement doon na nasunog habang bumabaha ang dekada 8. Marami raw ang hindi nakalabas dahil sa siksikan. Kaya kayo, kung mag-o-order kayo ng room service sa gitna ng gabi, siguraduhin niyo muna kung sino ang kumatok. At kung makita niyo na basang-basa yung tray, huwag niyo nang subukan. Baka kasi hindi pagkain ang dala niya. Baka gusto lang nilang makisalo sa buhay mo. Mag-ingat kayo sa mga anino sa ilalim ng kama. Minsan, gutom din sila. Ang susunod nating kwento ay tungkol sa isang heritage hotel sa Ilocos. Vegan, yung mga kalsadang gawa sa bato, yung mga kalesang dumadaan sa gabi, parang dinala ka pabalik sa panahon ng mga Kastila. Pero alam nyo, sa mga lumang bahay na bato na ginawang hotel, hindi lang alaala ang nakatago sa loob ng mga pader. Itong huling kwento natin ay galing kay Gabriel, isang history professor na nag-solo trip para mag-research. Nag-book siya sa isang ancestral house na ginawang boutique hotel. Sabi niya sa akin, sanay ako sa luma, pero yung naramdaman ko sa vegan, iba yung bigat. Parang bawat hakbang mo may nagbibilang sa dilim. So, si Gabriel, binigyan siya ng suite sa dulo ng second floor. Ang ganda ng kwarto, may 4 na poste, yung kama, yung tinatawag natin na at-high bed. Pero pagpasok pa lang niya, napansin niya yung sahig. Yung Nara planks, sobrang kintab na parang salamin na itim. Actually nung una, okay naman. Nagbabasa siya ng mga dokumento hanggang mag-alas 12. Pero nung pinatay na niya yung gasera style na lamp, narinig niya yung unang tunog. Parang may naglalakad sa labas ng kwarto niya. Pero hindi yapak ng paa. Tunog ng bakya. Yung kahoy na sapatos. Tumigil yung tunog sa tapat ng pinto niya. Pero walang kumatok. Sabi ni Gabriel, inisip niya baka staff lang na nag-iikot. Pinikit niya yung mata niya.
Pero paglipas ng ilang minuto, naramdaman niya yung hangin sa loob ng kwarto. Biglang uminit. Amoy mitsa ng kandila na kapapatay lang. Tapos narinig niya yung boses. Isang mahinang hagulgol. Babaeng umiiyak. Pero yung iyak niya, parang galing sa loob mismo ng pader. Dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang mata niya. Nakatingala siya sa kisame na gawa sa kahoy. Doon niya nakita. May tumutulong itim na likido mula sa taas. Pumatak ito sa pisngi niya. Malapot. Malansa. Napabangon si Gabriel at binuksan ang ilaw. Wala yung likido sa pisngi niya. Wala ring butas sa kisame. Sabi niya, baka nananaginip lang ako ng gising. Pero nung tumingin siya sa sahig na sobrang kintab, doon siya muntik nang himatayin sa takot. Sa refleksyon ng sahig, nakita niya yung kama niya. At sa ilalim ng kama niya, sa refleksyon lang, may isang babaeng nakahiga, nakasuot ng barot saya, pero punit-punit ito. Ang mukha niya, punong-puno ng uod, at yung mga mata niya, nakatingala kay Gabriel mula sa sahig. Actually, nung tiningnan ni Gabriel yung totoong ilalim ng kama, wala namang tao. Pero sa refleksyon sa sahig, dahan-dahang lumalabas yung babae mula sa ilalim ng kama niya sa salamin. Sinubukan ni Gabriel na tumakbo sa pinto. Pero naramdaman niyang may humahawak sa paa niya. Malamig. Parang yelo na humahaplos sa balat niya. Narinig niya yung pulong sa wikang Ilocano. Pero naintindihan niya ang ibig sabihin. Ipaghiganti mo ako. Ibinaon nila ako sa ilalim ng sahig na to. Pagsikat ng araw, nag-check out agad si Gabriel. Kinuwento niya sa owner yung nakita niya. Ang sabi lang sa kanya nung matandang owner, kaya nga namin pinapakintab ng husto yung sahig para makita nyo sila bago sila makalapit sa inyo. Sabi ni Gabriel hanggang ngayon, kapag nakakakita siya ng makintab na sahig na kahoy, hindi siya tumitingin pababa. Natatakot siya na baka may makita siyang hindi dapat. O baka may makita siyang nakatingin din sa kanya. Kayo, sigurado ba kayo na yung aninong nakikita nyo sa screen nyo ngayon ay anino nyo? O baka refleksyon niya ng isang taong matagal nang naghihintay na mapansin nyo sila? Mag-ingat kayo sa pagtulog. At huwag na huwag kayong titingin sa ilalim ng kama o sa kintab ng sahig. Salamat sa pakikinig. Ito nga pala si Harry. At ito ang Haplos sa Dilim.